mo, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yun yung kailangan ngayon eh. Oh, may problema ka na nga kung saan ka pupunta. Pupunta ka mga kapatid ko sa Eco Park. O ano titingnan mo nun, mga kahoy. Pupunta ka ngayon sa Tagaytay. Ano titingnan mo? Yung mga nagtatagay doon. Kaya nga Tagaytay. Laging mag-amaro, nagtatagay. Tagaytay. O kaya Tagaytay ang pangalan. O hindi nga alam niyo na ngayon. Magamaya, nag-inuman. Naghanap yung mga Amerikano kung ano yung mga pangalan ng mga kapatid ko ng lugar na ito. Eh may nakita silang Tagaytay. Kaya naging Tagaytay. Pupunta ka ron. Walang silbi ron. Saan ka pupunta? Sa Panginoong Jesucristo ka pumunta. Pumunta ka ron. Sigurado mga kapatid ko. May-encourage ka dahil siya makapagin eh. Amen. Ha? Amen. Amen. Pupunta ka sa SM, gagastos ka lang doon. O siyempre, kakain ka lang, alam mo, anong klase ka, pupunta ka sa SM, paikot-ikot ka lang, mukha kang ano doon. Ano-ano ka, mukha kang ano. Oh. Pero pag pupunta ka sa Diyos, sigurado ma-encourage ka. Kasi higit sa lahat, ang Diyos ang nag-encourage talaga sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pag may needs ka, o sige anak, basta lumapit ka, magkusa ka, ibibigay ko sa iyo. Kaya marami naghihirap eh. Marami sinasabi na ang hirap ng buhay. Ang bigat ng buhay. Ang daming problema ng buhay. Eh, paano nga naman, mga kapatid ko? Yung nagbibigay ng pagpapala, yung nagbibigay ng kapayapaan, yung nagbibigay, mga kapatid ko, ng kaayusan sa buhay, kinakaligtaan ng tao. Kaya nga, pag lumapit ka sa Panginoon sa Kristo, i-encourage ka niya, kaya mo yan lahat. Kaya mo yan. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya tingnan mo, pagka nasa paglilingkod ka sa Panginoon, nagtatawanan, nag-iiyakan, nagsasayawan. Ako, di mo ako mapasayaw noon. Pero pag sa Panginoon, sasayaw ako. Bakit? Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng magandang buhay. Let's clap our hands to Jesus. Sa totoo lang, mga kapatid ko, kung mananampalataya ka buong buhay mo, mga kapatid, walang pagpapala. Ewan ko, baka yung ulo mo, mga kapatid, mamumuti na lang yan, mga kapatid ko, sa kakaisip ng problema. Bakit pa ako nabuhay sa mundong ito? Hindi. Ang Diyos nagkakaloob talaga. Amen? Ang Diyos nagpapala talaga, mga kapatid. Kaya isa lang naman eh, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ilagang mo raw talaga eh. Kaya nga, pagka na-encourage ka, pag pinagpapala ka, ay maniwala ka, hindi mo talaga pabayaan, mga kapatid ko, yung paglilingkod mo sa Diyos. Yung iba kasi, kung pinagpapala, tinatamad mo. Nananaba na raw. Hindi. Habang binibless ka, the more na binibless ka, mas lalo kang masipag sa Panginoon. Bili mo pag pinagpala ka, bagong cellphone ko, sisimba ko, ipagsisimba ko ito. Hindi lang dahil sa bagong cellphone, magsisimba ka. Hindi lang sa bagong damit. Eh, yung galing natin nun, di ba mga ter? Pag may bagong damit, simba ko para hindi ka agad masira. Oh. Bago sapatos ko, kailan makaapak ko, kailan mauna akong aapak doon sa apak, kailan pang masira agad. Yun yung ukali natin noon. Ngayon, hindi na. Pagka pinibless ka ng Panginoon at na-encourage ka, habang ang pagpapala sumasagana sa buhay mo, sipagan mo ang paglilingkod sa Panginoon para ang Diyos laging magsipag para sa iyo. Amen! Na-encourage ka talaga sa mga blessing ng Panginoon. Pero mo yung pagpapala na isipin mo. Kaya nga sabi, count your blessing and they make one by one. Bilangin mo yung pagpapalang dumating sa buhay mo. Sapat na para masabi mo, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga blessing. Salamat sa mga pagpapala. Huwag mong bilangin yung masamang nangyari sa buhay mo. Walang kwenta yun. Bilangin mo yung mga pagpapala na ibinibigay sa iyo, lalakas ka ron. Wow, salamat Panginoon. Purihin ka. Kaya Panginoon, ito naman ang isusukli ko sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo ng may katapatan. Sasamba ko linggo-linggo. Kung mayroon mang permitting, akin ako. Kung mayroon meeting fellowship, akin ako. Kahit na malayo. Dahil alam ko, walang mahirap sa Diyos. Amen! Susuklihan mo yun. Huh? Hello? Amen. Amen? Amen. Yun yun eh. Kaya kung Bulacan, mga kapatid,
Yung punta ko rito, parang mani-mani na lang eh. Yes. Oh, pagliko ko lang, palinsis mga kapatid. Wala na, ayan na, malapit lang sa Talusia. Hindi ko inintindihan, masama pakiramdam mo, walang pakiramdam. Hallelujah. Kasi sabi ko, kulang pa. Oh, ilalo na ngayon, hinihingi ako sa Lord. Tripli pa. 4 times a week na ako pumupunta rito. Grabe. Ganun talaga yun. You have to pay the price. Yes. Amen. Gusto mo pagpalain ka ng Lord, mga kapatid, nakatanga ka lang sa bahay. Ha? Sige ka lang panood na, sige ka lang laro mga kapatid kayo, mahilig kayo sa Candy Crush, sa Flappy Bird, yun, lalo busy kayo. Oh, nakalimutan nyo, may gawain pala. Hello? Yes. Ha? Busy mga kapatid, Flappy Bird. Oh, meron pa ba ngayon? Wala na, di ba? Tinanggal lang. Candy Crush. Oh, ilan na, nakaano na ako, level ano na, 129. Yun, doon na upos na itong oras mo. Di mo alam, prayer meeting pala. Di mo alam, mga kapatid, big fellowship pala. Hello! Amen! Palakpakan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Kaya isipin natin, ha? Yung mga blessings sa buhay natin, mga kapatid ko, huwag tayo lagi nag-isip, mga kapatid ko, bakit naman ganito, Huwag na! Huwag mo na isipin, palagi lang isipin mo, Lord, salamat, Panginoon, grabe ka. Grabe, bakit ko ibinibigay ito? Minsan lang ako magsimba, pero grabe, nananaba pa rin ako ngayon. Dapat tinanong mo yun. Yes! Tinanong mo ba yan? Ba't ka nananaba? Hindi ka nagsisimba. Diretsahan na to. Ha? Oh, hindi ka ba nagtataka ron? Grabe, supply ng Diyos sa'yo. Ang daming supply. Biro mo ang kain ka na lang ng kain, mga kapatid ko. Binubusog ka ng Lord. Kahit mga kapatid, hindi mo ginagantihan ng Lord, oh. Grabe. Yan yung pagpapala ng Diyos. Hindi tumitingin ng Lord, mga kapatid ko, kung ano ka. Ang tinitingnan ng Lord, mga kapatid ko, yung dedikasyon mo para sa Kanya. Yes. Para ma-encourage ka sa paglilingkod sa Lord. Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, lumalakas tayo every time, mga kapatid ko, na pinagkakaloob ng Lord ang mga blessings sa ating buhay, mga kapatid. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Yes. Ha? O, ang sarap maglingkod, mga kapatid ko, pagka ang biyaya ng Diyos sa tatanggap mo. Ay, isipin mo, yung problema, diyan ka lang, huwag kang pumasok sa akin. Everybody say amen. Amen. Na-encourage ba tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. So sabi ko, kung galit na rin ko ngayon, yung iba mga kapatid, ibig pa encourage, hindi, nawawala eh. Kaya ang ginagawa, habang pinagpapala mga kapatid, ibig sa pinagpapala, dapat mga kapatid ko maging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Ang problema, nawawala eh. Kaya ang ginagawa ng Lord, tanggalan ko muna ito ng pagpapala para bumalik. Yes. Gusto nyo? O, diba? Imbis tuloy-tuloy na ang pagpapala, mga kapatid ko, hindi na hindi yung imbis pataas na pataas, nagiging pababa, pataas ng pababa, pataas ng pababa. Yun na yung tuloy ang buhay. Imbis puro pataas na, mga kapatid ko. Ang problema, mga kapatid ko, pinagpala, nasa taas na, bumaba na naman, mga kapatid, patas. Kaya yun, pababa ng pababa, pataas ng pataas. Yun ang nangyari sa buhay natin. Gusto ng Lord, mga kapatid, tumaas na tayo eh. Yes. Everybody say amen. Amen. Yun yung nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya bawat biyaya sa ating maliit ng bagay, malaki malito, pasalamatan mo ang Panginoon, babahagi ang Panginoon, ang pagpapasalamat mo sa Panginoon, gawin mo para sa Kanya, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Number 2. It is essential for our development. Means maturity. Yes. Gusto talaga ng Lord ang church maging mature. Yes. Amen. Ayaw niya, mga kapatid, puro sanggol. Tingnan mo ang church. Tingnan mo ang church pagka puro mature, immature, mga kapatid. Ha? Di ba tingnan mo ang sanggol? Ano tayong sanggol dyan? Ang sanggol, mga kapatid, lagi, binibihisan ka yan. Sinusubuan. Ha? Di ba? Pinagamitan, nilalagyan ng pampers. Sanggol kasi, wala pa siyang kakayanan, hallelujah, na pasanin ang kanyang sarili at magiging katuwang, mga kapatid ko, sa iba, kasi sanggol pa siya.
Kaya gusto ng Lord, hallelujah, sa bawat pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, dito yung tinatawag na, ito yung kamanghamanghang proseso ng Diyos. Gusto niya maging mature. Tingnan mo ang church. Hindi dito pinag-usapan kung gaano katagal, ha? Ang pinag-usapan dito kung gaano ka natuto sa mga salita ng Diyos. O tingnan mo mga kapatid ko, ang church, na puro sanggol ang nandun. Gusto niya, ako muna, minsan mo ako. Ito naman isa, ito naman siya, lagi nasusunod. Ganyan na sanggol eh. Ang sanggol siya masusunod. Pag umiyak yan, huwag mong patidihin yan. Ano nangyari dyan? Mamumblema ka? Kaya problematic ka mga kapatid sa isang sanggol. Kaya gusto niya Lord, ma-develop talaga mga kapatid. Kaya ang Diyos, na-create niya o ginawa niya ang lahat ng pangangailangan ng bawat individual mga kapatid para ma-develop yung faith at character natin sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Ang mature people mga kapatid ko ay sa totoo lang hindi nagkakagulo-gulo. Amen. Dahil mature na tayo. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga mga kapatid ko, sa paano tayo nagmamature? O sa lahat ng mga naranasan natin sa buhay. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7? 1 Peter chapter 1 verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikakapuri at kaluwalhati at ikakarangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Yung pala yung dahilan eh. Para maparangalan ng Diyos, mga kapatid, lahat tayo parang ginto, sinusubok. May proseso talaga, tumitibay mga kapatid. Nadidevelop yung karakter natin. Kaya mula mga kapatid ko sa kawalan, natututo tayo, tumatatag ang pananampalataya natin. Kaya nga, pagka naging mature na tayo, ano na mga kapatid? Hallelujah. Nagiging tagapasan na tayo. Kaya ba, say amen? Kaya nga, pagka ang church, puno ng mature ng mga tao, hindi niya tumitingin sa kapwa-tao. Saan na yan tumitingin? Kay Kristo na. Yes. Looking unto Jesus, He is the author and finisher of your faith. Ang paningin mo nasa Panginoon sa Kristo na kasi mature ka na eh. Yes. Hindi mo lang titingnan yung kahinaan ng kapwa mo. Bakit? Mature na tayo lahat eh. Yan yung gusto mangyari ng Lord, ma-develop tayo mga kapatid. Amen? Amen. Hindi na matitisod yan. Matibay na yan mga kapatid. At lalo hindi na magiging magulo mga kapatid ko ang simbahan kung lahat mga kapatid mature ang mga mananampalataya at nadidevelop mga kapatid. Amen? Kasi pag mature ka, natututo ka magpakumbaba, natututo ka magpasako, natututo kang sumunod kasi mature ka na. Ang immature mga kapatid hindi. Pati na mo yung bata mga kapatid, tawagin mo, halika. Ewan nga. Pag may anak kang maliit sanggol, mayroon kang inaalagaan hari. Diba? Hari, siya nasusunod. Gusto ka niyan! Bibigay mo, hindi. Bibigay mo. Pag di mo ibigay, ay naku mga kapatid, magbulakaw yan, mag-iiyak yan. O diba, pag dinala, kaya nga tayo, minsan pupunang isang, di natin dinadala yung mga sanggol natin, ang mga maliliit natin. Kasi pag nagturo ng bisikleta, ang dimotor yan, sigurado, makakayaw ka rin. Gusto ko yan eh, gusto. Alam ba niya, wala kang pera? O, siya ang mahal. Yung nga gusto kayo, maglulupas sa'yo mga kapatid, ikaw napapayaw ka. Hindi na, susunod na lang pa. Pero ito wala kang datong. Kung 15 mil pa naman yun, yun ang bibilihin mo. Oh, 15 mil yun. Kaya yung si AJ, yung lumaki sa amin mga kapatid, ay hindi ko dinadala minsan yun pagka umalis kami. O tinatawag ba ako magturo, pero mo tinuturo mga kapatid. Dati yung motor na sakyang kaagad mga kapatid. Yung motor na di motor, magkano 15 mil ako. Wala yan, walang pahintayan. Wala naman pambili. Binili ko nga lang British, tapos 15 mil. Sabi ko yung papa mo pagdating maraming pera. Hindi, wala pa nga eh. Tagal pa nga si papa eh. Ikaw na dati, sasakyan na yun. Ang ginagawa ko, napipilitan ako pasakayin doon sa para lang maaliw. At least kahit yun, 30 lang.
Kayang-kayang bunutin yun, 30 pesos. Di mo 15